Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render public service in the field of law or yung pagbahagi ng aming kaunting kaalaman sa batas para sa sambayanang Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang guro ng maraming law school sa ating bansa. The topic ay tungkol ito sa isyu sa barangay, yung pagbigay ng lupon ng barangay ng minutes ng barangay conciliation proceeding. Well, kahapon katanggap ako ng mensahe tungkol dito. Kasi itong one of the parties in a barangay conciliation proceeding ask a copy, humingi ng kopya ng minutes ng proceeding sa barangay. Sinabihan daw siya ng membro ng lupon ay hindi ka namin maaaring mabigyan ng kopya ng minutes. Para mabigyan ka namin, kailangan muna ng court order na kami aatasan ng hukuma na bibigyan ka namin ng minutes ng barangay conciliation proceeding. My goodness! Court order, lupon? Court order pang kailangan? Kaya nga mayroong barangay conciliation proceeding para hindi na mahirapan ng mga tao sa usaping legal. Kung saan ang usaping legal ay sakop ng katarungang pang-barangay law. Ito, gagawa-gawa ka na naman ng sarili mong imbensyon, pangpahirap sa partes. My goodness! Kaya nagtanong sa akin, pero ang payo ko ay ganito, pasensya, umiinit pero ito yung payo ko. Yung payo ko naman, hindi naman sa mainit. Sabi ko, yung lupo naman ang nakausap ninyo. Kausapin nyo muna yung barangay chairman or yung punong barangay. Para naman mabigyan ng kopya ikaw. Alright, paano kung hindi? Ayan na. Depende ngayon kung ano ang sinasabi ng barangay chairman or punong barangay. Paano ang pagkatanggi? Ganon din yung lupon. Paano pagkatanggi? If their statement amounts to a crime, hindi ko sasabihin anong krimen. Hindi. Depende kasi kung ano talaga ang kabuuhan ng pangyayari. Alright, kung ang sinasabi nila amounts to a crime, well, charge a criminal complaint against them. Where? With the office of the prosecutor. At huwag kang mabahala dahil hindi na yan dadaan sa conciliation proceeding. Bakit? Hindi dadaan. Bakit? Kasi the crime, if ever there is a crime committed, was committed in the performance of their duty as official of the barangay concerned, and thus it is not covered by the katarungang pang-barangay law under Republic Act 7160, the Local Government Code of 1991. You can file directly your complaint with the office of the prosecutor. Right? Okay, naalala ko tuloy, just this morning, sa isang television show, ang kausap ng commentator ay isang kilalang abogado. Itanong ng commentator yung tungkol sa wala namang daw pagbabago na napabuti ang bansa mula nung EDSA, 86 EDSA Revolution. I was part of that EDSA Revolution. Ano nangyari? Aywan ko sa inyo. Init na naman ng ulo. Right? Napabuti ba? Iwan ko. Sabi, wala naman daw napabuti, hindi na napabuti ang sitwasyong politikal at ekonomiya sa ating bansa. Sabi ng magiting na abogadong ito, nandun naman yung batas, magaganda. Sistema, magaganda naman. Pero hindi naman yung sistema o batas ang may problema. Ang problema daw yung mga taong nakaupo sa ating gobyerno na niluklok ng sambayanang Pilipino na ang dapat daw ay ang iluklok ay yung mga taong yung may concern talaga sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. Well, sa akin, ganun nga. Ganun nga. Ang taong
nakaupo sa gobyerno ay may layunin talagang magsiservisyo ng totoo. Tulad nito, yung Lupon, yun lang. Kailangan ng court order. Oh my goodness. Alright, sana lingkod na naman itong aming club, The Limbas, Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 para sa sambayan ng Pilipino. Magandang araw sa lahat. Medyo mainit kasi nga kawawa ang complainant dito. Pupunta pa sa court, magpapile ng kaso para makakuha ng court order para atasan ang Lupon. Nabibigyan siya ng kopya ng minutes ng proceeding. Oh, no. Grabe ito. Maraming salamat muli. Magandang araw.